Kakarating natin ngayon no, sa ating farm at medyo may masamang balita tayo dito dahil yung manok natin, kung tingnan ninyo, yun, natuklap yung kanyang ulo no, yun sa bandang liig. Iwan natin no kung ano yung umaatake nito. Hindi tayo nakapunta dito gahapon kasi yung bata natin no ay pinapacheck up natin dahil may lagnat. So ito na yung datna natin ngayon no. So iwan natin no kung ano ba ang umatake diyan. Talagang natanggal no yung balat ng kaniyang liig. So ang masama pa dito, yung isang manok natin dito ay talagang patay na no. So ito yung isang manok natin. So ayan, talagang namatay siya. So hindi na natin alam no kung ano yung umatake dito. Yan, talagang tanggal no yung kanyang liig. Siguro hindi natin alam no kung aso ba ito o ano yung umatake dito no. Dahil buo pa naman no yung manok natin. Yung kayong balat no sa kanyang liig no, ito lang na tanggal. So magtanong tayo no sa baba kung ano bang umatake nito. Siguro kagabi ito. So hindi lang natin no alam no kung ano yung umatake dito. So ito yung problema natin ngayon. Matagal na sila dito, mga isang linggo na sila. Ngayon lang ito nangyari. Hindi kasi tayo nakapunta dito kahapon no. So alamin natin kung ano yung nangyari dito. So ayan no, ito pang isang manok natin na yan, yung paa na no, yung natira. So talagang kinain no yung manok natin. So ayan no, yung kanyang lubid. Nandyan pa yung kanyang lubid pero ito na lang no, natira. So talagang kawawa yung manok natin. So magtanong-tanong tayo no sa baba kung may narinig ba sila kanina. Sa assessment natin no, talagang kanina pa ito, siguro wala pa ito no, wala pang mga 12 hours at do. Dahil kung tingnan nyo yung kanyang karne ay talagang mapula pa siya no. Wala pa siya, hindi pa siya nag-start na mag-decompose. At talagang ma-assist natin na talagang bago pa nangyari ang pag-atake no sa mga manok natin. So ang manok sana na ito no ay dadalhin sana natin doon sa bahay para palakihin natin. Pero ang nangyari no ay naunahan tayo ng umatake sa ating mga manok. Meron pa isa dito. Talagang pinatay lang siya no. Yan, pinatay lang yung manok natin dito. So talagang kawawa no yung manok natin dito. 4 na manok agad yung dali no. Nilagay natin no yung mga manok natin dito kasi naglulugon sila para hindi sila magka-stress no habang naglulugon sila. Pero ang nangyari ay yun, inatake naman tayo no. Kagagaling lang natin ngayon sa baba at nagtatanong tayo sa kanila kung narinig ba nila no na maingay yung manok natin. So confirm, kaninang mga madaling araw ay narinig nila no na maingay yung mga manok natin. So akala lang nila na umaga na, kaya binabaliwala lang nila no. So ito na nga, yung duda nila ay baka yung tinatawag doon na halo, dahil noong nakaraan kasi may pumasok dito sa area natin, dito sa net no, sa loob talaga ng net, pinasok yung manok natin ng tinatawag na halo. So halo yung tawag dito sa amin. So isa yung predator no na kumakain talaga no ng patay or buhay na magiging kakainin nila. So isa na no sa kinakain nila yung manok. So ayan na nga, hindi naman ito ahas no, dahil kung ahas ito, kung kagaya no ng tinatawag na reticulated python ay iba naman no yung kaniyang pamaraan dahil kakainin niya ng buo yung manok. Pero ito ay pinatay no tapos kinain at wala naman tayong nakita na ahas no yung kumakain dito. Dahil sa kabila kasi na area dito sa ating farm ay napakasukal pa niya no. Hindi naman natin pwede yang igalawin dahil iba naman no yung may-ari diyan. So talagang marami pa dito no na mga predator. So ang gawin natin ngayon ay itong mga manok natin ay hindi na natin sila no papalabasin dito sa ating net dahil yung mga nasa net naman ay wala namang nangyari no na inatake sila. So ang inatake ng predator dito ay ito lang nasa labas. So maswerte pa yung isang manok natin no na nakasurvive pa siya, hindi pa siya namatay. Yung 3 manok natin ay talagang patay at saka yung isa ay
kinain, no, dahil maliit pa yung isa, medyo nasa mga 4 months pa yun, kaya yun ang nadali nilang kinain, no, at yung dalawa dito ay patay, at saka yung isa ay nakasurvive siya, no. Pero nga yung balat sa kanyang liig ay talagang tanggal. So ito, no, ito yung mga isa sa mga adjustment na gagawin natin, no. So hindi na tayo maglagay, no, ng manok dito sa labas ng net. First time ito na nangyari na inatake tayo ng predator. Nung una kasi ay aso yung umatake sa atin dito, no. Pero yung aso na yun ay wala na dito, so wala na tayong problema sa aso. Ang problema naman natin dito ay itong mga wild predator, no, na dahil sa paghahanap nila ng pagkain at ang kabilang area natin ay talagang napakasukal pa. Marami pang mga kahoy, malalaking kahoy, no, kaya doon yung kanila mga doon sila tumitira, no. Tapos nakarating sa dito sa ating mga manukan, kaya yung mga manok natin na nasa labas ay talagang inaatake nila. So ayan, no, wala na tayong magagawa dyan dahil nangyari na. So ang gawin lang natin ngayon ay ilibing na lang natin, no, yung manok natin, at saka yung isang manok natin na nag-survive ay yun na yung ipapasok natin, no, at hindi na natin sila papalabasin. So ayan, no, yung kaganapan sa ating mga manok ngayon. So sayang talaga, pero since nangyari na yun ay maingat lang tayo sa susunod, no.